Sa mundong ito, ang lahat ay magkakaunay. Bawat isa ay kumakabig at magbibigay. Bawat isa ay may pakinabang sa isa't isa. Ganyan ang natural na sistema. Hello everyone! In today's video ay ilalahad ko sa inyo kung ano ang pakinabang na nakukuha mula sa fish pond o hukay sa loob ng malawak na property. Kung tatanungin ko kayo kung ano ang nakikita niyo, sigurado akong marami ang sasagot ng fish pond at tama naman kayo. Pero alam mo ba na hindi lang fish pond ang silbi nito? At alam mo ba kung ano-ano ang pakinabang na nakukuha ng tao mula rito? Ang fish pond na ito ay nagsisilbing imbakan ng tubig para ang farmer ay makapagtanim ng palay sa buong taon. Dito rin kumukuha ng pandilig sa iba pang pananim. Sa panahon ng tag-ulan, naiiwasan ang pagbaha sa buong property dahil dito bumabagsak ang tubig mula sa drainage. Sari-saring isda ang nakukuha rito na pwedeng pang-ulam at pang-benta. Ang mga kangkong na nabubuhay sa paligid nito ay pwedeng ipakain sa mga alaga gaya ng manok, bibe, baboy at rabbit. Pwede rin itong gulayin dahil malinis naman ang tubig. Pwede rin itong palaguin at ibenta sa palengke. Kahit yung mga isda na nabubuhay rito ay kumakain din ng kangkong kaya mas makakatipid sa feeds. Ang mga fruit-bearing trees na nakatanim sa gilid nito ay nakikinabang sa nutrients at tubig na nakaimbak sa fish pond. Na kapag namunga na, ay siya namang pakikinabangan ng tao. Masaya ang mga bibe kapag meron silang malawak na paliguan. Nakakatipid din sa feeds dahil nakakakain ng maliliit na isda at mga suso ang mga bibe. Kapag malinis ang tubig sa fish pond, pwede rin kainin ang mga suso na nabubuhay rito. Masarap gataan ang suso at haluan ng malunggay o puso ng saging. Ang kawayan na nakatanim sa gilid ay nakikinabang sa tubig ng fish pond. Ang kawayan naman ay napakaraming benepisyo ang maibibigay sa tao. Pwede itong gawing materyales sa pagtayo ng barn, paggawa ng bakod, furniture, at kahit sa garden ay magagamit din itong pangtulog. Pwede rin gulayin ang bamboo shoots ng ilang variety ng kawayan. Mahal na rin ang bentahan ng kawayan kaya isa itong pwedeng pagkakitaan. Ang mga nalaglag na dahon ng mga kahoy sa paligid ng fish pond ay pinakikinabangan ng mga bulate at microorganisms. Ang mga bulate at microorganisms ang tagagawa ng organic compost na pwedeng gamitin sa garden para tumaba ang mga pananim. Di natatapos ang pagbibigayan dahil nakacycle yan. Panatilihin ang balanse upang lahat ay makinabang. Kung may natutunan kayo, please give this video a thumbs up. By supporting our channel, you support our dream. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.